Hi everyone, welcome to another lecture video in Math 123, Integral Calculus. So we are on the final part of our discussion on the integration techniques. Bale, ito na yung ating panglima at huling integration technique. So ang tawag naman natin sa kanya ay integration by partial fractions. So by definition, a rational fraction is a quotient of two polynomials. So let that two polynomials be n of x and d of x having real coefficients and no common factor other than 1. Then a rational fraction may be generally represented as n of x divided by d of x. So take note dito, no common factor other than 1, ibig sabihin, wala na tayong ibang way para ma-simplify sila. Kumbaga, wala nang factor na nasa numerator na meron din kay denominator ang pwede nating i-cancel. So, as is na yung dalawang polynomial na yan. If the degree of the numerator n of x is less than the degree of the denominator d of x, then yung ratio na n of x divided by d of x is called a proper fraction. So, yung proper fraction na yan, so, titignan natin yung degree daw ng numerator and denominator. So, for example, si n of x, so it has x squared plus 3x minus 2. Tapos, si denominator naman, let's say we have 2x cubed plus 4x squared minus 2x plus 1. Let's say ganyan. So, dito, ang degree ng numerator, yun yung pinakamataas na exponent. So, may pinakamataas na exponent dito sa x squared, ang exponent niya ay 2. Dito naman kay denominator, ang may pinakamataas na exponent, si 2x cubed. Ang exponent niya ay 3. So, yun yung tinutukoy nating degree of the numerator and denominator dito, no? So, pag mas malaki daw yung kay denominator, so ang tawag natin yun ay proper fraction. Otherwise, it is an improper. Ibig sabihin, kapag nagkabaliktad, mas mataas yung degree ni numerator kaysa kay denominator, so nagiging improper fraction siya. Next, so in evaluating the integral of a proper fraction, it is important that we know how to represent the given fraction as the sum of simpler fraction. So, yung simpler fraction na yan, yan yung tinatawag nating partial fractions. So, for example, so etong x squared plus 9x plus 9 divided by eto. So, naka-factor out na kasi siya dito para mas mapakita natin ng mas madali. Pero if ever na naka-expand ito, so syempre, tatlong x yan kapag pinag-multiply, something x cube yung kakalabasan nung naka-expand na form ng denominator. So, x squared dito sa baba, x cube, so proper siya. Mas malaki ang degree ng denominator. So, para daw ma-integrate natin yan, so kailangan natin siyang i-resolve into partial fractions. So, etong tatlong term na to, yan yung tinutukoy natin as partial fractions. So, para ma-integrate daw yung proper rational fraction natin, so, kailangan lang natin integrate yung equivalent niya na partial fractions. So, I hope you're getting the point, no? So, yun yung magiging challenge, no? So, paano etong ganitong form i-convert natin dito. Pero before that, if n of x over d of x is an improper rational fraction, so it should be reduced into a polynomial in a proper rational fraction first. So for example, so yung n of x is divided by d of x, so nagkataon na ito ay improper. Ibig sabihin, mas mataas yung exponent or degree ni numerator. So pag ganyan yung case, pag dinivide nyo siya, pwede natin siyang i-resolve as q of x. So itong q of x is a polynomial plus quotient ulit ng dalawang polynomial. So, para siguro mas madali, lang, equate ko muna. So, let's say, meron tayong, pwedeng example. So, let's say we have 2x cubed plus 6x squared minus 3x plus 1 tapos divided by, let's say, x squared plus 3x minus 2. Let's say, ganyan yung ating original na n of x divided by d of x. So, mas mataas ang degree ni numerator kasi cube dito, pero sa denominator, x squared lang. So, pag ganyan yung case, eto, i-convert natin as ganitong form. So, pag ginawa natin yon, so, pwede naman kayong gumamit ng long division ng polynomial para gawin ito. Pero pag sinimplify kasi natin ito,
ito ay magiging equal lang kay 2x plus x plus 1 over x squared plus 3x minus 2. Para maging ganyan yung form niya. Easy lang natin. So, from ganitong form na naka-improper rational fraction, so pwede natin siyang i-resolve as isang polynomial plus ratio ng proper rational fraction. So, etong x plus 1 over x squared plus 3x minus 2 ay proper na kasi mas malaki na yung degree ng denominator. So, ang tinutukoy natin dyan, for example, etong 2x, yun yung q of x. So, pag sinabi naman natin polynomial, hindi naman importanteng naka-x cube lahat or merong x cube, merong x squared, or merong x lahat, or kahit constant man lang yan, considered pa rin naman yun as a polynomial. And then, etong r of x over q of x, so ito naman yung tinutukoy natin dyan, x plus 1 over x squared plus 3x minus 2. So, yung q of x is a polynomial, yung ratio ng rx over qx is a proper rational fraction. So, then, it is, yung etong rx over qx natin, yun yung i-resolve natin as partial fraction. So, parang bumalik na siya sa proper. Ibig sabihin, pwede natin siyang i-resolve or i-broken up into partial fraction. So, ganun ang gagawin no, kapag improper naman siya. So, ito ang pinaka-challenge no, before we can evaluate the integral of partial fractions. So, we need to determine first the values of constants. So, etong mga constant na to, for example, dun sa ating illustration kanina. So, etong 2, 3, negative 4. So, originally, hindi pa natin yan alam. So, kailangan natin siyang i-resolve. So, yan yung tinutukoy natin dun sa A, B, C, D. Or kung ilan man yung hinahanap yan. Hanggang letter C. So, yun yung hanapin natin bago tayo mag-proceed sa pag-integrate. So, para gawin yon, meron tayong dalawang method kasi. So, ito yung method 1. So, balik tayo, gamitin natin yung example na nandoon. So, ito yun, x squared plus 9x plus 2 divided by, so naka-factor out na x minus 1, x plus 1, x plus 2. And by the way, no, hindi necessary na ganito yung ibibigay sa problem. So, pwedeng ang ibigay is naka-expand pa. So, it's up to you paano nyo i-factor out yung denominator. So, pwede nyo naman balikan yung mga discussion natin. I think that is lecture 1.1 or 1.2. Nag-discuss naman tayo doon ng factoring, ng mga synthetic division, long division, mga ganun. So, balikan nyo lang siguro yung mga yun or even kahit ano. Kay, ano ba? Mathematics for Engineers. Nandun din naman siya, no? So, yun yung gagawin. So, dito, express natin x squared plus 9x plus 2 divided by quantity ng x minus 1 multiplied to quantity ng x plus 1 times the quantity of x plus 2. So, express natin yan. So, ang ginagawa dito, no? So, pag na-factor out na natin yan, so, etong tig-isang factor na yan, so, meron tatlong factor, no? So, magkakaibang term sila. So, ilalagay nyo sila dun sa ilalim. And then, mag-assign tayo ng constants A, B, and C. Ibig sabihin, kung ilan yung factor dito, ganun din karami yung constant na hahanapin natin. For example, meron pa yung kadugtong na say x, o di, malalagdagan pa ito ng p over x. So, something like that. So, let's say, naka-multiply pa ng isa pa. Say, x plus 3 naman. O di, mo-multiply siya, lalagdagan nyo pa ulit siya ng p over x plus 3. So, basta bawat factor dito, sanyari doon. So, bawat factor dito, tig-isa sila ng partial fraction. So, ganun yung gagawin, no? So, burahin ko lang muna itong mga to para di magulo yung ating slide. So, yung ating method 1, so assign particular values of x in order to obtain equation involving at least one of the constants. So, medyo mahirap kasi intindihin yung meaning nito. So, papakita na lang natin. So, gagawin ko para ma-simplify ito. So, etong buong tatlong ito, kung nakikita etong tatlong yan, so, i-cross multiply natin, i-multiply natin dito. Kumbaga, ito, naka-bracket. Tapos, ililipat natin yung x minus 1, x plus 1, tapos x plus 2 dito. So, cross multiply natin para ang maiwan na lang dun sa left side. So, yung x squared plus 9x plus 2. So, kumbaga, mawawala na ito dito sa ating left side. So, nilipat natin dun, cross multiply natin dun sa kabila. So, alisin ko lang yung mga annotation.
So, tinype ko na kasi yung parang pinaka-solution na ito. Parang ganyan siya. So, yung tinira natin dito kay left side, so yung x squared plus 9x plus 2 na lang. And then, yung denominator niya supposed to be, cross-multiply natin sa kabila. And then, next step is to simplify this. Kumbaga, etong tatlong term na to, tatlong factor na yan, imumultiply natin sa bawat term na to. So, tatlo yung term natin multiplied by these three factors. So, for example, unahin natin, yung unang term natin ay x minus 1. Tapos, imumultiply mo siya ng x minus 1, x plus 1, x plus 2. So, mangyari, syempre, magka-cancel itong x plus 1. So, matitira lang a times x plus 1, x plus 2. So, ganun din kay b. For example, so b over x plus 1. So, i-multiply mo yan ng x minus 1, x plus 1, x plus 2. So, makakancel itong x plus 1. So, matitirang b quantity ng x minus 1, x plus 2. So, ganun din yung gagawin natin kay c. So, ganyan, no? So, sinulat ko lang yung pinaka-solution niya, pero dito kasi nakasimplify na sa slide. So, ganyan yung gagawin. Pag ginawa nyo yun, so maging itsura, ganito. So, nakasimplify na, no? Nakasimplify na rekta na kasi. So, a, quantity ng x plus 1, x plus 2. So, na-cancel yung x minus 1. Dito naman, na na-cancel si x plus 1. And then, dito kay c, ang makakancel si x plus 2. So, yan na yung na-simplify na version. And then, for the next step, so sabi dyan, mag-a-assign daw ng particular values of x. So, for example, dito kay, parang meron tayong tatlong term pa rin, no? So, lagyan ko lang ng bracket. So, ganyan. Para na visualize natin. So, for example, considering this first term, so, pwede kayong mag-assign ng value ng x para mag-0 yung buong term na yan. So, for example, you let x is equal to negative 1. So, let's say, if x is equals to negative 1, so etong parenthesis na to, negative 1 plus 1, so magiging 0 siya. So, a times 0 times kung ano man yan, so syempre magiging 0 na siya. So, ibig sabihin yung term na yun, makakancel na. So, yun yung sinasabi dito na method, no? So, assigning particular values para mag-cancel yung mga nasa loob ng parenthesis. So, yun yung gagawin natin kay next slide. So, eto yung nakasimplify na version. And then, if we let x is equal to 1. So, bakit 1? So, dun sa pagpili ng value ng x na isa-substitute para makancel, no? So, kumbaga, tingnan nyo na lang itong eto. So, tatlo yung ating denominator yung partial fraction natin. So, unahin nyo na lang, paano nyo mapagsisiro itong unang partial fraction na to. Itong nasa loob ng parenthesis. So, ano yung ima-minus, kumbaga, x minus 1 dapat equal to 0. So, ano dapat yung value ng x para maging 0 to? So, syempre, 1. Kasi 1 minus 1 is equal to 0. And then, next try naman, paano nyo mapagsisiro si x plus 1? So, syempre, ititreat nyo si x as negative 1. Then, same with this, ititreat nyo si x as negative 2. So, yun yung mga values na itatry natin dito. So, kaya yung una, x is equals to 1. Kasi, yun, tabi natin. So, x plus 1, substitute natin sa buong, ito, yung buong yan na nakasimplify kanina. So, even dito kay left side, substitute nyo si 1. So, 1 squared plus 9 times x na 1 plus 2. And then, so, a times, so, lahat ng x dito, papalitan ng 1. So, 1 plus 1, 1 plus 2, b quantity ng 1 minus 1, 1 plus 2. So, mangyari dito, so, tingnan na, ito, yung tingnan nyo. So, 1 minus 1, so, syempre, magiging 0 na yung mga yan. Pag naging 0 yan, so b times 0 times 3, c times 0 times 2. O di, etong buong term na yan, makakancel na kasi 0 lang naman yan. So, ang matitira ngayon, simplify ito. So, 1 plus 9 plus 2, that is 12. So, natira dito, a times 2 times 3, b times 0 times 3. So, matatanggal na itong second and third term natin kasi 0 na yung maging, nakamultiply na sila kay 0. So, therefore, yung ating 12 is equal siya kay 6a. And to solve a, equal siya kay 2. So, meron na tayong value ng 3. And then, next try. So, try naman natin if x is equal to negative 1.
So, salpak lang natin, x is equals to negative 1 sa buong term na yan. So, lahat ng x palitan ng negative 1. Kaya yung equation natin. And then, simplify. So, negative 1 raised to, or negative 1 squared is 1. Then, minus 9 plus 2. So, negative 6. So, magka-cancel naman itong mga term na to. Ito, and then, ito. So, a times 0 times 1, c times negative 2 times 0. So, yung dalawang yan magiging 0. So, matatanggal na itong dalawang ito. So, matitira negative 6 is equal to negative 2b. Therefore, yung ating b ay equal to 3. So, I hope na susundan yung step, no? And then last, so para mahanap naman si c, we let x is equal to negative 2. So, salpak nyo lahat negative 2 sa lahat ng x dyan. Simplifying. So, magka-cancel naman ito, tsaka ito. So, ibig sabihin, etong dalawang term na yan, makakancel na. So, negative 12 is equal to 3c. Therefore, yung c natin ay negative 4. So, taking the value ng a, b, and c, so, substitute natin doon sa original. So, yan na yung partial fractions natin. So, from this form, equal na siya kay summation ng tatlong partial fraction. So, I hope na gets yung step natin, no? So, yun yung ating method 1. So, minsan kasi, mas okay itong method na to. So, specifically, parang kay partial fraction kasi, meron pa siyang 4 na type. So, linear, distinct, linear na repeated, distinct na quadratic, tapos repeated na quadratic. So, usually, etong si method 1, ginagamit siya madalas kay linear. Tapos, yung method 2 naman, mas madalas siya nagagamit pagdating kay quadratic. So, yun yung ating method 1. For the method 2 naman, so equate the coefficients of equal powers of x to obtain simultaneous equations involving the constants. So, dito, balik tayo dun sa ating original na sinosolve as partial fraction. Same lang siya, no? Para mapakita natin na same lang talaga yung method na to. So, tulad ng ginawa natin kanina, so i-cross multiply natin yung tatlong factor na nandito. So, ganyan na siya. And then, pagka-cancel-cancel. So, ito rin yung nandun kanina. So, ang pinagkaiba lang is yung dito kay next step natin. So, nire-write lang natin yung nakasimplify na. So, ang gagawin, so instead of setting some values of x para makancel yung ibang term dito, ang gagawin, so isi-simplify natin yan. Ibig sabihin, itong quantity ng x plus 1 times quantity ng x plus 2. So, lahat ng nakaparenthesis dyan, i-expand ngayon natin. Example, yan. Itong sa x plus 1 times x plus 2. So, using FOIL, x squared plus 3x plus 2 siya. So, same with this. And then, ito naman para kay c. And then, distribute natin yung a, b, and c. Yan yung kanyang itsura. So, ang sabi dito, assign particular values of x in order to obtain equations. So, ang ibig sabihin nun, for example dito, lahat ng merong x squared pagtatabihin nyo, lahat ng merong x pagtatabihin nyo, tapos lahat ng constant pagsasama-samahin nyo. For example, ganyan. So, pag pinagsama-sama nyo yun, pwede nyo kasing i-factor out si x squared, si x, and then magkakasama na lahat ng constant. So, eto no, for example, etong line na to. So, for example, inayos lang natin. So, 9x plus 2. So, singit ko lang. So, pagtabi nyo si ax squared plus bx squared plus cx squared. And then, sunod nyo yung lahat ng merong x. So, we have 3ax plus bx. And then, idagdag nyo. So, merong 2a minus 2b minus c. So, pinagtabi-tabi lang, no? Yung merong x squared, merong x, tapos lahat ng constant lang. So, mula dito, mag-isolate lang natin sila. So, ganyan na. And then, etong unang nakaparenthesis, so, di ba lahat naman yan merong x squared? Ibig sabihin, pwede nating i-factor out si x squared. So, yun yung ginawa dito. Nilabas si x squared. So, same with this. Lahat ng term na to, merong x. So, nilabas natin yung x. And then, so, ganyan naman, din na natin ginalaw lahat ng constant. So, bale, ito na yun, no?
So, nire-write ko lang yung pinaka-solution niya. Pero dito kasi sa i-type ko, so nirekta niya na. Pero ganyan yung ginawa, no? Bago naging ganito. So, itong fourth line natin, bago naging ganyan. So, buburahin ko na lang ito. So, pinakita ko lang paano siya naging ganun. And then, next step natin, so since na-isolate na natin lahat ng may x squared, may x, tapos lahat ng constant, so titignan ngayon natin itong left side. So, di ba, ito, kumbaga, meron kasi itong parang 1x squared siya, di ba? So, dito, ang coefficient ni x squared ay 1. Pero dito kay right side, ang coefficient ni x squared, so di ba yun yung pinagsamang a plus b plus c. So, kumbaga, titingnan natin, sabi dyan kasi, assign particular values of x to obtain equations involving at least one of the, wait lang, hindi ko ata siya napalitan, no? So, this is method 2 na. So, hindi ko siya na-edit. So, edit ko na lang after ma-send yung final na PowerPoint, no? Pero dito, you take the coefficient nung, let's say, x squared, tapos equate nyo siya dun sa coefficient ng x squared dito sa right side ng ating equation. For example, ganyan. So, etong x squared, equal siya dun sa x squared na nakamultiply kay a plus b plus c dito kay right side. So, same with this, si 9x equal siya dun sa product ni x times 3a plus b. And then, yung constant, equal siya syempre dun sa summation ng lahat ng constant sa right side. So, ang ibig sabihin dyan, using this, 1 is equal to a plus b plus c. So, paano naging ganyan? So, for example, magkabaliktad kasi yung form niya. So, for example, kay x squared. So, kay left side, 1x squared siya. Kay right side, so, a plus b plus c, x squared naman siya. So, nakauna lang kasi sinulat si x squared. So, pero parang ganun siya, no? So, ang coefficient na x squared dito, a plus b plus c. Pero, yung actual value niya, ang coefficient ng x is equal to 1. Ibig sabihin, ang ipag-equate natin yung mga coefficient ng x squared, ng x, tapos lahat ng constant. So, ibig sabihin, so yung 1 dito, na coefficient ng x squared kay left side, so equal siya dun sa coefficient ng x squared dun sa right side. So, same with the x. So, ang coefficient ni x ay 9. So, ibig sabihin, yung 9 dyan, equivalent siya dun sa nakamultiply kay x na 3a plus. And then, lastly, yung constant natin, so equal siya dun sa lahat ng constant dun sa right side. So, 2a minus 2b minus c. So, ngayon, solve natin yung so, kumbaga ang mangyayari dito, meron tayong 3 equations, 3 unknowns. Solving 3 equations, 3 unknowns. So, rewrite lang natin. So, ito yung ating mga equations. So, you have values ng A, B, and C. So, kung nakalimutan na paano mag-solve ng 3 equations, 3 unknowns, so actually marami pang way, no? So, pwedeng by substitution, pwedeng by, ano ba? Pwede rin by calculator. Medyo matrabaho kasi kapag unknowns, no? So, pero you can make use naman of the calculator. So, pwede kayong mag-mode 5. So, kay ano kasi, I think pares lang naman siya kay Canon and Casio. Pero that's mode 5. 2. 3 equations, 3 unknown. So, ang advantage lang ni Canon 789 SGA, meron ata siyang 4 equations, 4 unknown. So, siya lang yung merong ganun. So, for example, kung ayaw nyo isolve yan ng manual, so pwede kayong mag-caltech. So, yung pinaka-caltech natin dito, so, pindutin nyo si mode, pindutin nyo si 5, or that is the equation, tapos 2. So, 3 equations, 3 unknown. Pag nakakasyo kayo, so, mode 5 to pa rin naman siya, pero iba lang yung display niya. So, parang nandun is ANX, BNY plus CNZ is equal to something. Parang ganun. Pero kay Canon kasi, nakarekta nakalagay doon. 2 equations or 3 equations. So, after dito, pag pinindot nyo yung mode 5.2, ang lalabas sa display. So, A, B, CN, T. So, tapos meron kayong fill up dyan. So, tigta 3. So, ang ilalagay dyan, galing siya dito kay equations natin. So, take note, no, ganito yung form niya.
So, kung nauna si A, mauna si A dun sa lahat ng equation. Kung sumunod si B, susunod si B sa lahat ng equation. And then, mauuli si C. So, etong ating pangalawang equation, no, pwede kasi natin itong i-rewrite. 3A plus B plus 0C equal to 9. So, para lang tatlo silang merong C. So, ang ilalagay dito yung input sa calculator. So, dun sa tapat ng A, so yun yung coefficient ng lahat ng A dun sa tatlong equation natin. Ibig sabihin, ito, 1, 3, and then 2. Ito naman sa tapat ni B na column, so lahat ng coefficient ni B. So, kay equation 1, 1. Kay equation 2, 1 din. Pero kay equation 3, negative 2. Using ko lang. This 1, and then 1. And then for the C naman, equation 1, 1. Equation 2, 0. Equation 3, negative 1. And then, yung D, ito lahat yung nasa constant. So, kapag mag-arrange kayo ng general form ng 3 equations, 3 unknowns, or even kahit 2 equations, 2 unknown, so dapat yung constant nasa kabilang side ng equation. So, yun yung D dito. So, ang constant natin na nasa right side ng equation, for equation 1 is 1. For equation 2, we have 9, and then positive 2. So, input yan sa calculator lahat. 1, 1, 1, and 1, 3, 1, 0, 9, 2, negative 2, negative 1, and positive 2. So, pag pinindot nyo yung equal, pagkatapos nyo ma-input lahat yan, so yung unang equals nyo, maglalabas siya ng value. So, sasabihin niya, x is equal to 2. Pag pinindot nyo ulit sa equals, y is equal to 3 naman daw, and then, ang isa pang equal, so z is equal to negative 4. So, x, y, z kasi yung nakalagay dyan na default kay calculator, pero yung mga value na nilalabas niya, so kung ano yung unang in-input, so for example, ang inuna kasi is a, so yun din yung unang lalabas na value pagka pindot ng equals. Pag pinequals niya ulit, so kung pangalawa si b dito, yun naman yung pangalawang lalabas na sagot. And then, ganun din, pangatlo si c. So, ibig sabihin, ito si a, ito si b, ito si c. So, ito na yung values na yun. So, 2, 3, and negative 4. So, yun yung ating values. So, thus, so parehas lang yung ating equation. So, yun yung ating dalawang method for the partial fraction sa paghahanap ng ating mga constants. So, punta tayo kay case 1 ng algebraic. Wait lang. So, hindi pa napalitan pala yung slide natin. Palitan ko na nga lang. Baka makalimutan ko pa. Check ko lang. Baka mayroon pang ibang slide na ganito rin. Okay. Yun, okay na. So, case 1, distinct linear factors. So, ang tinutukoy natin as factor, so ito yung nasa denominator. So, di ba, when the factors of d of x are all distinct, linear, and none is repeated, so ganito yung form niya. So, integral ng n of x over d of x dx. So, pwede natin siyang i-represent as ganito. So, etong ax plus b natin, cx plus d, ex plus f. So, yan yung ating linear factors na tinutukoy. So, eto, hindi naman necessary merong value si a. So, pwede rin naman siyang 1 lang, ganun. So, kumbaga, etong mga to, so parang yan yung 1 over x plus 1, 1 over x plus 2, 1 over x plus 3. So, yan yung mga yun, no? Yun yung tinutukoy natin dun sa ating linear factors. So, ang criteria or yung characteristic ni case 1, so distinct, ibig sabihin, magkakaiba yung bawat factor na to. So, walang naulit. So, linear siya,
When we say linear, kumbaga, for example, dun sa ating slope-intercept form, y is equals to mx plus b. So, lagi yung in the form of a constant ay coefficient ng x plus another constant. So, parang ganito yung form niya. So, in general, ganyan kapag linear factor. So, ibig sabihin, for example, we're integrating n of x over d of x. So, ito yung ating proper rational fraction. So, pwede natin siyang i-resolve into sum ng partial fractions. So, kung ilan man yung factor niya, o di ganun din yung bilang ng partial fractions niya. So, wherein a, b, and c are all constants to be determined. So, yan yung hanapin natin using the method 1 or method 2. And then, yung nasa denominator, yan yung ating mga tinatawag na distinct linear factors. So, para mas maintindihan, try natin. For example, so dito, evaluate the integral of 2x plus 11 divided by x squared plus x minus 6. So dito, if you check natin, so pwede pa makancel si 2x over 11 divided by x squared plus x minus 6. So, hindi na pwede. So wala na tayong pwede ma-factor out na part nung dalawang ng numerator and denominator natin. So as is na siyang ganyan. Ibig sabihin, rational fraction siya. And then dito, so alam natin na ito ay isang proper fraction kasi ang degree ni numerator ay 1, samantalang ang degree ni denominator ay 2. So, mas mataas kay denominator. So, proper fraction siya. So, pag ganyan yung case, so kailangan lang natin i-factor out ano yung nandito kay denominator. And then, ang clue, no, para malaman natin kung ilang factor siya kapag naka-expand, so tignan nyo kung ano yung degree ng denominator. For example, ito, x squared. So, 2 yung exponent niya. Ibig sabihin, pwede nyo yung i-represent as product ng dalawang factor. So, kung cube, edi tatlong linear factor. Pag raised to 4, edi apat na linear factor. So, parang ganun siya, no? Yun yung palatandaan natin. So, resolve muna natin, no? So, bago tayo mag-integrate, so, resolve muna natin into partial fraction etong 2x plus 11, x squared plus x minus 6. So, eto, pwede natin siyang i-rewrite. So, kopyahin ko lang si numerator. And then, i-factor out natin si denominator. So, paano natin ma-factor out etong x squared plus x minus 6? It's up to you no ulit, no? Paano mag-recall dun sa mga process natin dun sa pag-factor. So, you can use the quadratic formula. So, tandaan nyo pa naman, negative b plus or minus square of b squared minus 4ac over 2a. So, you can use that to factor out this. Or pwede rin namang, ano ba? So, pwede rin siyang by-calculator. So, kung by-calculator naman yung hanap nyo, that is mode 5. Lang, check natin. Mode 5, 3. So, mode 5, 3. So, dun sa mode 5, 3, ipakita ko na nga lang. So, kung ayaw nyo gamitan ng quadratic formula yan, so, using the mode ni calculator, so, mode equation, that's mode 5, and then, pindutin nyo si 3. So, ang lalabas sa display, A, B, and C. So, ang input dyan, yung coefficient ng tatlong to. So, 1, 1, and negative 6. Try ko lang input. 1, 1, and negative 6. So, pagka pindot nyo ng equals, ilalabas niya, x1 is equal to 2, and then isa pang equals, x2 is equal to negative 3. So, ang ibig sabihin yan, yung ating x squared, so therefore, yung ating x squared plus x minus 6, so pwede nyo siyang i-represent. So, kung x is equal to 2 siya, pwede natin siyang i-represent as a factor na x minus 2. So, kumbaga ito, lipat nyo lang dun sa kabila, magiging minus siya. Same with this, itong negative 3, lipat nyo din sa kabila, magiging plus siya. Therefore, si x is equal to negative 3, pwede nyo siyang i-represent as a factor na x plus 3. So, pag naghanap kayo ng, or gumamit kayo ng quadratic formula, so ganito pa rin naman yung lalabas doon. So, ibig sabihin, etong x squared plus x minus 6, pwede natin siyang isulat as x minus 2 quantity x plus 3. So, I hope nasundan, no? So, na-represent na natin as A as factors yung pinaka-denominator natin. So, dito, ito,
Pag in-integrate daw natin yan, so equivalent lang siya sa integral naman ng mga partial fraction. So, ang gagawin natin, so kopyahin nyo yung unang factor niya, x minus 2. Tapos maglagay kayo dito ng constant. And then plus, kopyahin nyo ulit yung pangalawang factor, x plus 3. Then magka-sign ulit kayo ng constant. So, yung etong buong ito, pwede raw natin siyang i-represent as sum ng dalawang ito. So, kailangan na lang natin hanapin what is the value ng A, what is the value ng B. So, doon na papasok dun sa yung paggamit ng either method 1 or method 2. So, siguro, singit ko na lang dito, mukhang kasya pa naman. So, we have 2x plus 11 over x minus 2, x plus 3 equal to A over x minus 2 plus B over x plus 3. So, ang gagawin, di ba yung pinakita natin kanina, itong dalawang yan, i-multiply natin, cross-multiply dun sa kabilang side. So, matitira na lang dito ay 2x plus 11, and then we have A over x minus 2 plus B over x plus 3, and then yung cross-multiply natin, x minus 2, x plus 3. So, once sinimplify natin yan, we have 2x plus 11. So, A over x minus 2 times yung dalawang yan, may matitirang A quantity, x plus 3, plus B quantity, x minus 2. So, yan na yung na-simplify na equation natin. So, from this point, so pwede na kayong mamili kung anong gusto nyo, method 1 or method 2. Pero dito, medyo madali pa kasi kapag method 1 ang gagamitin. So, mag-isip lang kayo ng value ng x na kapag sinalpak nyo dyan, magsisiro etong nasa parentheses. So, since magkaiba naman sila, so yun yung kagandahan, no? So, ito kasi is distinct. So, hindi magkaparehas yung factor niya. Ibig sabihin, magkaibang value ng x ang pwedeng gamitin para mapag-zero natin yung nasa loob ng parentheses. So, dito, for example, kung gusto nyo ipag-zero etong nakamultiply kay a, so pwede nyo palitan si x as negative 3. Kapag gusto niyo naman ay pag-0 itong kay B, so papalitan niyo si x ng 2 kasi 2 minus 2 is 0. Kayong bahala kung anong gusto niyo unahin. So, parehas lang din makakalabasan, no? So, unahin na lang muna natin i-cancel si B para mauna nating mahanap si A. So, if x is equal to 2, we get, so lahat ng x papalitan ng 2 plus 11 quantity A, 2 plus 3 plus B, 2 minus 2. So, simplify natin. This is 4 plus 11. We have 15 equal to, so 2 plus 3 is 5. So, 5A. And then, ito naman, so 2 minus 2 is 0. So, 0 times B is 0. So, using this, we have A is equal to 3. And then, kapag ang ginamit naman natin, x is equal to negative 3. Oops. Negative 3. So, 2 times negative 3 plus 11 is equal to A quantity ng negative 3 plus 3 plus B quantity negative 3 minus 2. So, 2 times negative 3, that's negative 6 plus 11. So, we have positive 5. So, eto, negative 3 plus 3 is 0 na. So, makakancel na to. So, same with this kanina na-cancel yan. So, matitira dito. So, 3, negative 3 minus 2, negative 5. So, negative 5B. Therefore, yung ating B ay equal siya kay negative 1. So, yung A tapos yung B dito, pwede nating palitan ng values. So, yung solutionan, sulat na lang natin kay next slide. So, yung ating integral ng 2x plus 11 over x, ano yung gino natin kanina? X plus, oops, medyo lag. So, x minus 2x plus 3. So, pwede naman siya mapagbaliktad rin. So, ganun pa rin namin napapalabas na value ng mga constants natin. So, eto yung ating susundan, no? Etong equation na to.
So, yung a natin ay 3. So, 3 over x minus 2, tapos negative 1 over x plus 3. So, you have 3 over x minus 2. So, plus negative 1, or that's 1, minus 1 over x plus 3. So, yan yung ating partial fraction na. So, kung gusto nating integrate yan, so equal lang yan sa integration naman no lang usog natin. So, itong equals. So, equal lang ito kay integral naman nung dalawang partial fraction na ito. So, kapag nasa ganitong form na kasi, madali na lang siyang integrate. So, for example, so ito dalawang term, so pwede natin yang i-represent as integral ng dalawang term na yan, na nakaseparate. So, pwede siyang, so 3, di ba? So, pwede nating ilabas yung 3 dito. So, you have dx over x minus 2. Minus, so yung una naman, dx over x plus 3. So, pwede siyang nakaganyan, no? So, dito, kay first term natin, we let q is equal to x minus 2. So, kumbaga, ito kasi mga common na in-integrate na natin dati. So, let q, so yung substitution tayo, get the du, derivative ng x minus 2, that is just dx. So, pwede natin, so dito naman sa kabila, we let u is equal to x plus 3. So, yung du natin, still, equal lang kay dx. So, 3, integral ng, so dx, papalitan natin ng du. And then, si x minus 2, nilet natin yan equal to u. And then, integral, si dx, papalitan ng du. And then, si x plus 3, ginawa natin siyang u. So, kung tatandaan nyo, so, ito ay part siya ng basic integration rule natin. So, kapag nag-integrate tayo ng du over u, equal lang yan kay natural logarithm u. So, we have 3 natural logarithm u minus logarithm u. So, dito kasi pares na yung ginamit natin, pero, pwede nating palitan yan. So, ibalik natin sa mga original form nila. So, siguro dito na lang. So, yung unang term natin, ang ginamit nating u doon ay x minus 2. Samantalang doon sa pangalawang u natin, ang ginamit natin ay x plus 3. And then, syempre, nag-integrate tayo. So, dagdagan nyo siya ng arbitrary constant. So, basically, ito na yung ating answer for problem 1. So, yan na siya. And pagdating dito, no, kung hindi man kayo sure na yan talaga yung values ng constant, so pwede naman siyang i-check, no? So, dalawang partial fraction. So, pwede kayong gumamit ng butterfly method. So, if ever na di kayo sure, so pwede nyo namang i-check. For example, ito, x plus 3. So, butterfly, cross-multiply, tapos multiply yung nasa baba. So, equal siya kay 3 times x plus 3. So, minus 1 times x minus 2 divided by x minus 2 times x plus 3. So, simplifying yung numerator, we have 3x plus 9 minus x plus 2. So, 2x minus x. So, we have 2x times plus 2 is 11. And then, copy lang yung ating denominator. So, pares namang x minus 2, x plus 3. So, ibig sabihin, tama yung na-compute nating values ng constant. So, 3 and then negative 1. So, pwede nyo gawin to, no? If ever na nagda-doubt kayo dun sa napalabas yung values ng constant. So, after that, so ito na yung ating answer for problem number 1. So, let's try another one. So, integral ng 3x squared plus 8x minus 2 divided by x cubed plus 7x squared plus 12x. So, resolve ulit natin into a partial fractions. So, 3x squared plus 8x minus 2 divided by x cubed plus 7x squared plus 12x. So, focus tayo dun sa denominator muna. So, yung denominator natin na x cubed. So, muna natin pansinin si numerator. So, focus muna tayo kay denominator. So, from here, pwede natin i-factor out si x.
lahat kasi yan. Tapos yung dulo kasi 12x lang. So, pwede natin itong sabihin na, so, factoring out x. So, may matitirang x squared plus 7x plus 12. And then, etong si x squared plus 7x plus 12. So, pwede ulit kayong gumamit ng Caltech sa yung tinuro natin kanina sa mode 5.2. Or I think mode 5.3 pala. Mode 5.3. Tama, mode 5.3. Or pwede rin kayong mag-quadratic formula or kung medyo gamay na nyo na mag-factor out, kahit i-mental nyo lang naman to, kaya naman siya. So, x plus 3, x plus 4. So, naka-factor out na. So, yan yung equivalent niya. Ibig sabihin, ito, pwede natin i-represent as 3x squared plus 8x minus 2 divided by x plus 3, and then x plus 4. So, this is still case 1, no? Kasi although, magkakaiba yung value ng ating ano. So, lahat sila linear, tapos magkakaiba. So, wala namang magkaparehas. Pag sinabi natin magkaparehas kasi, for example, dalawang x plus 3 or dalawang x plus 4. Pero dito kasi, tig-isa lang sila lahat. And then, so, wag rin kayo malito, no? So, si x kasi dyan na factor, kumbaga yung x kasi, para lang din siyang x plus 0, diba? So, parang ganito din yung form yung x plus 3, x plus 4, x plus some integer. So, nagkataon lang na yung value ng integer is 0, kaya x na lang yung nilalagay natin. So, parang ganun siya. Para hindi nalilito, no? So, eto ngayon, pwede natin siyang express into partial fraction. So, sabi ko kanina, tignan nyo ano yung degree ng denominator. So, kung ilan yung degree, yun din yung bilang ng factor. So, napakita natin yan, x times x plus 3 times x plus 4. So, tatlong factor. Ibig sabihin, tatlo din na simpler fraction o tatlo din na partial fraction. So, yung una, partner niya, syempre yung unang factor. And then, pangalawa, partner niya si pangalawang factor. And so on. Plus c over x plus 4. And then, eto, i-cross multiply natin dun sa right side ng ating equation. So, matitira, we have 3x squared plus 8x minus 2. So, lahat ng ito, wait lang, makalimutan equals, a over x plus b over x plus 3 plus c over x plus 4. So, lahat ng ito nakamultiply kay x times x plus 3 times x plus 4. So, simplifying this, we have 3x squared plus 8x minus 2 equal to, so kay x, kay a muna, so mayroong matitirang, so magka-cancel syempre si x. We have x plus 3 times x plus 4. Para naman kay b, so makaka-cancel si x plus 3, so mayroong matitirang b times x, x plus 4. And then dito na lang sa baba si c. Si c multiply to x times x plus 3. So ang nag-cancel ay si x plus 4. So, lahat ng yan, so i-copy ko na lang dun sa kabila para malinis yung ating solution. So, we have 3x squared plus 8x minus 2 equal siya kay a times x plus 3, x plus 4 plus b, quantity x times x plus 4 plus c, quantity ni x times x plus 3. Double check lang. X plus 4, x plus 3. So, yan na yung ating na-simplify na version. So, pwede kayo gumamit ng either method 1 or method 2. Siguro dito na-try naman natin si method 2 para na-try natin parehas. So, sabi ni method 2, so instead of assigning a value ni, na next naman na, so instead of assigning a value ni x para makancel yung bawat term dito, so, pwede natin gawin, so i-expand natin yung mga factor na nandyan. So, for example, si a, expand natin si x plus 3 times x plus 4. So, gamitin nyo na lang ng foil. So, dito i-recta ko na lang. So, x squared plus 7x plus 12.
And then para naman kay B, so this is x squared plus 4x. And then para kay C, this is x squared plus 3x. And then distribute nyo. So meron tayong ax squared plus 7ax plus 12a plus bx squared plus 4bx plus cx squared plus 3cx. And then we isolate. So pagsamahin natin lahat ng x squared, lahat ng x, lahat ng constant lang. So unahin ko si x squared. So pagtabi-tabihin nyo lang plus cx squared. And then plus lahat naman ng x lang. So you have 7ax plus 4bx plus 4cx. And then last, yung mga constant lang. So we have 12a. So I think yun lang. 12a lang yung ating constant. And then ito, i-group lang natin sila. Lang hindi nasama si or cx. And then from here, so lahat ng yan merong x squared, lahat ng ito merong x, and then ito constant na lang. So i-factor out natin si x squared. Or para magkamukha talaga, unahin na lang natin yung naka-factor. So a plus b plus c. So labas natin si x squared. Then dito naman, so you have 7a plus 4b plus 4c. And then this is multiplied to x lang. And then last is 12a. So lahat ng ito, no, sulat ko lang 3x squared plus 8x minus 2. So naka-isolate na. So tignan na lang natin. Dito kay left side, 3x squared siya. Ibig sabihin ang coefficient ni x squared ay 3. So equal lang yan dun sa coefficient ng x squared naman dito kay right side. So pwede tayong mag-formulate ng 3 equations dito. Wherein, yung 3 is equal siya kay a plus b plus c. And then, ang coefficient ni x ay 8. So, yung 8 na yan, equal ngayon siya kay 7a plus 4b plus 4c. And then last, yung negative 2 na constant, equal yan ngayon kay 12a dito sa right side. So, pwede nyo unahin to. So, yung a natin ay negative 1 over 6. So, para lang hindi malito. So, siguro try nyo na lang mag 3 equations 3 unknown para rekta siya. So, a plus b plus c equal to 3. So, yan yung equation 1. So, iayos ko lang yung para mas madali makita yung pag-i-input sa CalQ. 4b plus 4c is equal to 8. And then, we have 12a plus 0b plus 0c equal to negative. So, ito na yung ating 3 equations 3 unknown. So, input na lang ulit siya kay calculator. Or kung gusto nyo manual, edi wala namang problema. That is mode 5. Mode 5. Mode 5.2. So, pagka-input nyo kay mode 5.2, so input ko lang. So, 1113, 7, 4, 4, 8, 12, 0, 0, negative 2. Mayroon tayong na-miss right kanina. So, ito kasi kay CX kanina. So, this should be 3, di ba? So, 4 yung naisulat ko. Pero galing siya. So, tama naman itong iba. So, 7AX, 4BX. So, dito 3CX lang. So, 4 yung nasulat ko kasi kanina. And still, this is 12A. So, papalitan lang natin ito. Dapat siya ay 3. So, dun sa ating equation, kay equation 2, dapat ito ay 3. Same with this, ito ay 3 dapat. So, yan okay na. So, input nyo na ito kay mode 5.2. So, ang lalabas, ang value ng A ay negative 1 over 6
ang value ng b ay negative 1/3 and then value ng c ay 7/2. So, ayan na yung values ng ating constant. So, yun yung sasubstitute natin dito kay a over x, b over x plus 3, and then c over x plus 4. So, mag-insert lang ako ng blank slide. Duplicate. Then, balik tayo. So, yung ating ini-integrate, so, integral ng 3x squared plus 8x minus 2 divided by x cubed plus 7x squared plus 12x dx. So, pwede natin siyang i-represent as integral naman ng partial fractions niya. So, wherein, yung a natin ay negative 1 over 6. So, pwede natin sabihin, we have negative 1 over 6x plus, or sorry, minus pa rin kasi 1/3 yung value ng b natin. So, minus 1 over 3. So, yung unang factor natin, di ba, ay x plus 3. So, importante rin na hindi nyo pagpalit. So, pag napagpalit nyo kasi, so, syempre, maging mali na. And then last, so, 7 over 2 x plus 4 naman. So, lahat yan is naka-dx. So, evaluate natin. So, pwede natin paghiwa-hiwalayin yan para mas madali natin makita yung integrand. So, yung unang term natin, lalabas ko si negative 1 over 6. So, maging integral yan ng dx over x. And then minus, ilalabas ko din si 1/3. May matitirang integral ni dx over x plus 3. Lalabas ko si 7 over 2. So, integral ni dx over x plus 4. So, kung nahihirapan pa i-rekta, integrate itong mga tanong, pwede kayong gumamit ng u substitution. Pero lahat ng ito naman ay natural logarithm lang. So, itong unang term natin, negative 1 over 6 ln x. Ang second term, 1/3 ln x plus 3. And then, 7 over 2 ln x plus 4 plus arbitrary constant. So, ito na yung ating answer for this problem. So, pwede pa namang i-simplify yung mga coefficient niya, pero pwede naman ng ganyan yung form. So, yung ating answer for the problem number 2. So, for problem number 3, so we need to evaluate the integral ng 5 sine theta cos theta divided by sine squared theta plus 3 sine theta minus 4. So, pagdating dito, hindi lang kasi algebraic or polynomial. So, yung merong mga x yung pwede natin gamitan ng partial fraction. So, pwedeng ganito rin yung form niya naka-trigo. Pero para mas ma-visualize natin, so from being trigo, so kailangan din natin siyang i-convert into algebraic. So, mga naka in terms of x siya. Para gawin yun, so we need to let x is equal to sine theta. So, pag kinuha natin si dx, so syempre, derivative ng sine ay cosine d theta. Wherein yung d theta natin, pwede nating palitan mamaya ng dx over cosine theta. So, yung ating integrand, palitan natin. So, 5, yung x, ay yung sine theta, ginawa natin siyang x. And then, meron dito natirang cosine theta. Divided by, so si sine ginawa nating x. So, yung sine squared theta, pwede natin gawing x squared plus 3 sine theta. So, ang sine theta ay x. Then, we have 4.
And then itong d theta, papalitan natin ng ganito. Dx over cosine theta. Ibig sabihin, ito ay magka-cancel na. So, ang natira dyan, integral ng 5x over x squared plus 3x minus 4 dx. So, ito, para siya ng normal na partial fraction na linear. So, dito ay proper pa rin naman siya kasi 1 lang ang degree ni numerator samantalang 2 naman ang degree ni denominator. So, etong ating integral ngayon. So, yung integral ng 5 over x x squared plus 3x minus 4. So, if you can do the mental, so pwede nyo siyang i-factor out na naka-mental kasi using mental na lang. So, 5 over x. So, factoring out x squared plus 3x plus minus 4. So, that is x plus 4 x minus 1 dx. So, pwede siyang nakaganyan. Kung ayaw nyo naman, di niya kaya yung mental, edi gamitan nyo ng calcu. So, mode 5, 3. So, rewrite ko lang. So, kumbaga, so focus muna tayo dun sa partial fraction niya. So, we have x plus 4, x minus 1. So, ito daw, pwede natin yung i-rewrite in terms of the sum ng partial fraction niya. So, a over yung unang factor, x plus 4, plus b, divided by yung pangalawang factor, x minus 1. And then, hanapin natin ano yung value ng a and b. So, you can use either of the method 1 or method 2, no? It's up to you. So, ito ay 5x. Multiply natin to dun sa kabila. So, equal ito ngayon kay a over x plus 4 plus b over x minus 1. And then, ito nakamultiply kay x plus 4, x minus 1. So, simplifying it further. So, a, makakancel si x plus 4. Nakamultiply na lang siya kay x minus 1. So, same with the b. Ang makakancel ay si x minus 1. Ang matitira, x plus 4. And then, so, you can use, so, siguro method 1 na lang, no? Kasi dalawa lang naman ito. So, we let x, so if x is equal to, let's say 1, pag 1 kasi, syempre, magsisiro itong term na to. Kasi 1 minus 1 is 0. So, you have 5 times 1 equal to a, quantity ng 1 minus 1, plus b, quantity ng 1 plus 4. So, 1 minus 1, 0. Cancel na itong term na to. So, 5 is equal to 5b. Therefore, yung ating b ay equal kay 1. And then, so, ang next step natin, so, isi-zero naman natin itong part na to. So, para mag-zero yan, we let x is equal to negative 4. So, if x is equal to negative 4, so, meron tayong 5x. So, 5 times negative 4 equal to a times, so, x minus 1 siya. So, a negative 4 minus 1 plus b negative 4 plus 4. So, negative 4 plus 4 is 0. Maka-cancel na yung second term natin. Therefore, we have negative 20 equal to, so, negative 4 minus 1 is negative 5a. Therefore, yung a natin ay equal to 4. So, meron tayong value ng a and b. So, ibig sabihin nun, pwede nating i-represent itong integrand natin as, so, i-rewrite ko na siya. So, yung integral ng 5x over x squared plus 3x minus 4 dx. So, pwede natin siyang i-represent. Ang a natin ay 4 divided by x. So, anong inuna ko kanina? Plus 4. So, importante no na kung ano yung inuna nyo dun sa pag-represent ng partial fraction, yun din yung malagay nyo dito. And then, yung ating b ay positive 1.
So, plus 1 over x minus 1. So, integral ng, yan, dx. So, distribute natin. So, pwede siyang, so, 4 yan, pwede mong ilabas na. So, may matitirang dx over x plus 4 plus integral ng dx over x minus 1. Kapag in-integrate natin ito ay 4 ln x plus 4 plus ln x minus 1 plus c. Pero hindi pa ito yung ating final answer, no? So, matatandaan natin, so, naka-theta kasi, naka-sin and cos siya. Kailangan nating ibalik kay naka-sin and cos na version niya. So, dito, ang ginamit nating substitution, x is equal to sin theta. So, dun sa ating answer ngayon, so lahat ng x, papalitan natin ng sin theta. So, for natural logarithm, so ang x ay sin theta, and then plus 4, and then plus ln sin theta minus 1 plus c. So, ito na ngayon yung ating answer for problem number 3. Bali, naglagay ako ng tatlo para kay distinct linear factors. So, yun yung ating case 1. For case 2, we have linear factors pa rin pero repeated na. Ibig sabihin, merong na ulit. So, hindi lahat ng factor magkakaiba completely. Same, when the factors d of x are all linear and some are repeated. So, kay case 1 kasi, none are repeated. For example, ganito. Yung integral ni n of x over d of x can be represented as n of x over quantity ni ax plus b. So, ito kasi linear factor yan, di ba? Kapag naka-mx plus b na version. So, naka-raise to n to, for example, is squared. Pag squared, syempre, dalawang term na ganyan. Pag cube, edi tatlong factor na ganyan. Parang ganun yung tinutukoy niya kay case 2. So, pag ganyan yung case, pwede natin siyang i-represent as ganito. So, depende kung ano yung value ng n dito. So, ganun nyo din siya. Ganun din karami nyo siya uulitin as partial fraction. So, take note ang bilang. So, for example, ang n dito ay 3. So, yung unang factor natin, so yung denominator ni a, yung isa lang. So, as in ax plus b lang. Pero yung b natin, kumbaga, naka-squared na, and then yung susunod, naka-cube, susunod naka-raised to 4, and so on, hanggang sa ma-reach natin kung ano man yung value ng exponent n na nandyan. And then, basically, everything is the same na pagdating dun sa case 1. So, constants are to be determined, and then, ito yung ating repeated linear factor. Para mas maintindihan, let's try solving a problem. So, integral ng dx over x quantity x plus 2 squared. So, dito, hindi na siya distinct. Kasi kung papansinin natin, ito, pwede natin siyang i-rewrite as dx over x quantity ng x plus 2 times x plus 2. So, repeated kasi merong naulit na factor. So, kanina kasi, for example, yung isang example natin, x, tapos x plus 3, tapos x plus 4. So, lahat sila magkakaiba. Pero dito, merong magkaparehas na factor. So, kaya magpo-fall siya under the case number 2. So, kapag ganyan daw, etong integral, or kumbaga, i-rewrite muna natin, si 1 over x times x plus 2 squared. Kapag i-resolve natin siya into partial fraction, equal siya. So, unahin muna natin tanggalin. So, syempre, merong x, hindi naman siya na-repeat. So, yun na lang yung i-dedicate natin para dun sa denominator ni x. So, parang normal dun sa ginagawa natin kay distinct linear kanina. Pero, ang catch ngayon, pagdating kay x plus 2 squared. So, yung ating b na constant, ang magiging denominator niya is yung na-repeat na linear factor. So, x plus 2. Pero dun sa una, so as in, isang factor lang siya. Pero dun sa pangalawa, yung c natin, na gagawin natin, ito ay x plus 2 na naka-squared. So, naka-squared yung nandito, kumbaga ito na yung last naka-squared. Pero kung naka-cube yan, so magdadagdag pa tayo ng isa, naka-cube naman. So, I hope na gigets yung punto ko dito, no? So, lahat ng hindi na-repeat, so i-dedicate nyo. So, parang ganun din siya, no? Kapag in-expand nyo ito,
So, x squared kasi, itong parang x squared plus 2x plus 4 siya, tapos nakamultiply pa ng x. So, yung pinaka-degree ng denominator is 3. So, tatlo din yung kanyang factor, tatlo din yung constant na hahanapin. So, ganito yung process ng pagdating kay repeated. So, yung na-repeat, so, unahin nyo muna, kumbaga isa, tapos pataas ng pataas yung exponent ng factor na yun. So, I hope na gets yung ating repeated, no? So, dito, same process. So, ito, i-multiply natin si x times x plus 2 squared dito. So, syempre, mawawala na ito. Kilos multiply natin sa kabila. So, natira dito, 1 na lang. So, yan lang naman kasi nandun sa binigay na problem. And then, for the a, so, syempre, makakancel si x. Ang matitira lang, x plus 2 na, naka-squared. So, this is x plus 2 squared. So, para naman kay b, isang x, tapos makakancel yung isang x plus 2. So, isa na lang din dito. And then for c, makakancel yung dalawang x plus 2 squared. So, ito nakamultiply lang kay x. So, dito no, hindi na advisable yung paggamit ng method 1, yung paglalagay ng value ng x para makancel. Kasi kapag ginawa nyo yun, for example, isang choice nyo na pwedeng gamitin, x is equal to 0. Kapag nag-x is equal to 0 kayo, ang magsi-0 lang na term is eto, tapos etong. So, yung b and c lang na term kasi meron silang x na nakamultiply. Pero, kung gusto nyo hanapin yung dalaw pang constant, ang pwede pang gamitin na x is negative 2. Kapag negative 2 naman yung ginamit, so dalawa kasi yung makakancel. Etong a, tapos yung b. So, matitira kay c lang. Kumbaga, tatlo kasi dapat yung kailangan nyo eh. Pero since na-repeat, so, kumbaga yung isa-substitute nyo ng value ng x, so magkaparehas para dun sa dalawang constant. So, hindi nyo mahahanap yung isa unless isolve nyo talaga siya manually. So, dito, kaya mas okay gamitin yung method 2. So, pagdating kay method 2, i-expand lahat ng product ng factors. And then, i-isolate ano yung coefficient ng bawat degree. So, yun yung gagawin natin. So, 1 is equal to a multiplied 2. So, expanding x plus 2 squared, this is x squared plus 4x plus 4. And then, dito naman, b times x squared plus 2x plus cx. So, pwede nyo i-recta pag samahin nyo lahat ng x squared, lahat ng x, lahat ng constant. So, unahin natin. So, a, merong x squared kasi yon, and then si b, meron siyang x squared. So, ito nakamultiply siya kay x squared. Para naman dun sa mga x, merong 4a, meron ding 2b. Sorry, meron din palang c. So, plus c. X, and then ang constant lang, nag-iisa dyan is c, 4a. So, ito yung simple, no? Kumbaga, naglagtaw lang ako ng isang linya, pero pares pa rin yung step natin kanina. So, distribute nyo si a dyan, tapos pagsamahin nyo lahat ng merong x squared, pagtabi-tabihin nyo, tapos i-factor out nyo. So, dito, etong 1 lang kasi yung nasa left side, pero pwede nyo isipin na ito ay 0x squared plus 0x plus 1. So, parang ganyan siya. Ibig sabihin, considering yung coefficient ng lahat ng x squared, ang coefficient ng x squared dito ay 0. So, dito sa right side, coefficient ng x squared ay a plus b. While, para naman kay x, ang coefficient ng x ay 0. So, dito kay right side, ang coefficient ng x ay 4a plus 2b plus c. And then, ang constant natin na 1, equal siya kay 4a, na constant lang kay right side. So, pwede kayong gumamit ng 3 equations, 3 unknown ulit. Pero dito, kahit recta, no, unahin nyo na lang ito si a. So, si a kasi dito ay 1/4. So, mula dito, so kung si a ay 1/4, so 0 equal to a plus b. For example, substitute natin si a na nakuha natin dito. So, a ay 1/4 daw. So, ano yung value ng b para maging 0? Siyempre, ay dadagdag mo kay negative 1/4 para maging 0. Nagdadagdag mo kay 1/4 para maging 0 ay negative 1/4. And then, dito rin kay x. So, pwede nyo substitute 4 times positive 1/4 plus 2 times negative 1/4 plus c. So, 0 is equal to 4 times 1/4 is 1. 2 times negative 1/4 ay
negative 1/2 plus c. So, pag sinimplify nyo to, so hindi na kasi makita, pero c is equal to, so positive 1/2, lipat sa kabila, negative 1/2. So, I hope nakikita si easy, no? So, yan yung ating values ng constant. So, a is 1/4, b is negative 1/4, c is negative 1/2. So, i-rewrite natin ngayon. So, yung ating integral na dx over x quantity x plus 2 squared can be expressed as, so yung a natin ay positive 1/4. So, 1 over 4. Ang katabi, ang denominator na ni a kanina is x lang, di ba? So, 4x. And then, plus, ang value ng b natin ay negative 1/4. So, minus 1/4 na lang. Minus 1/4 x plus 2. And then, last, for the c, negative din. So, negative 1/2. So, 1 over 2 x plus 2 squared. So, sinalpak lang natin yung values ng a, b, and c dun sa ating partial fraction. So, integral ngayon ng lahat ng yan. So, yun yung ating partial fractions na. So, pwede nating i-distribute muna natin. So, tig-isa silang integral. So, yung unang term, pwede mong ilabas si 1/4 integral ng dx over x. And then, second term, pwedeng ilabas si negative 1/4 integral ng dx over x plus 2. And then, labas din si negative 1/2 integral ng dx over x plus 2 squared. So, itong unang term, wala tayong magiging problema. 1/4 ln x. Same with this, negative 1/4 ln x plus 2. And then, 1/2. So, dito ang pwede natin gawin, we let u is equal to x plus 2. So, syempre, yung du natin is just dx. So, yung integral ng, so, burahin ko muna itong minus dyan. So, yung integral ng dx, so yung dx pwede natin palitan ng u. And then, si u x plus 2, pwede natin palitan ng u squared. So, u squared siya, or pwede rin u raised to negative 2 du. Para pwede natin gamitan ng power rule. Integrate natin u raised to negative 2, u raised to negative 1 over negative 1. And then, ibalik natin. So, ano ba yung u? That is x plus 2. X plus 2 raised to negative 1. So, divided by negative 1. So, meron pang negative yan dito. Or, pwede nating sabihin na this is negative 1 over x plus 2. So, yun yung integral nung ito. Pero hindi natin sinama kasi yung 1/2 kanina. So, dito ko na lang i-simplify, no? So, minus 1/2. Yan. So, dito na lang yung kadugtong. So, 1/4 ln x minus 1/4 ln x plus 2. So, integral ng negative 1/2 quantity ng negative 1 over x plus 2. And then, syempre, si arbitrary constant. So, simplify natin yung third term. We have 1/4 ln x minus 1/4 ln x plus 2. So, minus minus magiging plus 1/2, or sama ko na lang 1 over 2 quantity x plus 2, and then plus c. So, ito na yung ating answer for problem number 4. So, yan yung process pagdating naman kay repeated na linear. So, try natin isa pa. So, tigtatatlo kasing ginawa ko about case. So, integral ng 2x squared plus 1 over x cubed minus 3x plus 2. So, dito, ang challenge ulit is para kay denominator. So, pwede na kayong gumamit dito ng kung ano mga factoring method ang mas gamay ninyo. Pero I suggest using synthetic dito. So, factor out muna natin si x cubed minus 3x
3x. 3x plus 2. Para natin to i-represent as factors. So, pwede natin gawin, so, trial and error by synthetic division. Or pwede rin kayong gumamit ng Caltech. So, yung tinuro natin kanina. So, that's mode 5, 3. So, pwede yung input yan, mode 5, 3. So, huwag kakalimutan, no? Ito kasi, ang complete form niya, x cubed plus 0x squared minus 3x plus 2. So, apat kasi yung kailangan yung input kay mode 5, 3. Siguro yun na lang gawin natin, no? Para hindi na mag-synthetic division. So, 1, 0, negative 3, and then positive 2. Wait lang, kamali ata akong input. X cubed, hindi, 1 plus 2. Iba pala napindot ko. That's mode 5. Mode 5, 4 pala, sorry, kasi naka-cube to. Ang napindot ko is mode 5, 2 para siya kay quadratic. So, ito kasi, naka-x cube, so cubic. So, ang gagamitin is mode 5, 4 siya. Mode 5, 4 para kay quadratic. So, ang input, 1, 0, negative 3, and positive 2. So, once you do that, so, unang value ng x ay negative 2. Pangalawa, positive 1. Actually, wala na siyang ilalabas. So, dalawa lang. So, negative 2. And then, positive 1. So, ibig sabihin, isa dito ang naulit. So, para malaman kung alin yung naulit, so, doon tayo gagamit ng synthetic division ngayon. So, alam natin na ang mga factors niya ay negative 2 and positive 1. So, kung i-convert natin ito kay factor, ito ay x plus 2. While this one, equal naman to kay x minus 1 na factor. So, hindi natin alam kasi alin dyan yung naulit. So, try natin mag-synthetic division. So, for the synthetic, kopyahin nyo ano yung coefficient ng dividend natin. So, 1, 0, negative 3, and positive 2. So, alam natin na ito is factors talaga. Hindi lang natin alam alin yung naulit. So, unahin natin siguro si 1 na lang para mas madali. So, x is equal to 1. So, yun yung sasubstitute natin. So, bring down 1. 1 times 1 is 1. 0 plus 1 is 1. 1 times 1 is 1. Negative 3 plus 1 is negative 2. Negative 2 times 1 is negative 2. So, nag-0. Ibig sabihin, sakto. So, factor siya. So, eto nandito sa baba, ito na yung coefficient ng x squared, coefficient ng x, ito is constant. Ibig sabihin, si x cubed plus 0x squared minus 3x plus 2, pwede natin yung i-represent as x minus 1. So, ito yung finactor out natin. Tinanggal natin yan, kaya tayo gumamit ng synthetic division dito. And then, ang natira, x squared plus x minus 2. So, dito, factor out natin, x squared plus x minus 2. So, ito yung pwede nyo gamitan ng mode 5, 3 ulit. Pero dito, pwede na kasing i-mental yan kung talagang sanay na sanay nyo na. So, pwede natin itong i-represent as x plus 2 times x minus 1. So, yun din naman ang lalabas kapag nag-mode 5, 3 kayo. So, ibig sabihin, ang naulit ay si x minus 1. Ibig sabihin yung ating integrand na 2x squared plus 1 divided by x cubed minus 3x plus 2. Pwede natin itong i-represent as 2x squared plus 1 over. So, unahin ko na lang yung hindi na ulit, x plus 2. And then, sunod ko yung na ulit, x minus 1 squared. So, resolving this by partial fraction, pwede natin itong i-equate to a over x plus 2 plus b over x minus 1 plus c over x minus 1 na naka-squared. So, yan yung ating partial fraction niya, no? So, yung hindi na ulit, tapos yung na-repeat na, yung una 1 lang, tapos yung pangalawa is naka-squared na. So, yan yung process natin for the repeated. So, hanapin na lang natin ano yung values ng
A, B, and C. So, para gawin yun, i-rewrite natin yan dun sa next slide. So, we have 2x squared plus 1 over x plus 2, x minus 1 squared. So, nare-write natin to as a over x plus 2 plus b over x minus 1 plus c over x minus 1 na naka-squared. So, same process. Itong nasa baba, i-cross multiply natin dito. So, x plus 2, x minus 1 squared. So, ang matitira dito, 2x squared plus 1 equal to a, quantity ni x minus 1 squared plus b. So, cancel yung isang x minus 1. So, isang x plus 2, isang x minus 1 plus c. Cancel yung dalawang x minus 1. So, ito nakamultiply lang kay x plus 2. And then, using method 2, kasi medyo mahirap gamitin si method 1 dito. So, this is a expanding x minus 1 squared, that is x squared minus 2x plus 1. So, kaya kailangan nyo mag-practice ng FOIL, no? B, quantity ng x squared plus x minus 2. And then, C. So, C, quantity ni x plus 2. So, this is 2x squared plus 1. Double check lang. So, x squared minus 2x plus 1. X squared plus x minus 2. So, okay naman siya. Then, pagtabi-tabihin nyo lahat ng merong x squared. So, kung nalilito kayo, i-expand nyo muna. Plus a plus bx squared plus bx minus 2b plus cx plus 2c. So, pagtabi lahat, so, meron tayong a plus b. So, ito yung merong mga x squared. So, next naman, meron tayong negative 2a plus b plus c. This is b. So, ito yung merong mga x naman. And then, for the constant, plus a minus 2b plus 2c. Double check natin. So, a plus b. Then, negative 2a, positive b, positive c. Positive a, negative 2b, positive 2c. So, okay naman. So, yan yung ating lang na next naman na siya. So, this is 2x squared plus 1. Kung gusto natin kumpletuhin, 2x squared plus 0x para lang mas ma-visualize, plus 1. So, lahat ng coefficient ng x squared, equate nyo sa coefficient ng x squared dito kay equation natin. So, we get one equation. Yung 2 na coefficient na x squared equal siya kay a plus b dito sa left side. And then, si 0 naman, equal ito kay negative 2a plus b plus c. And then, si positive 1 na constant, equal yan kay a minus 2b plus 2c. And then, you may perform yung 3 equations 3 unknown ulit para lang mas mabilis, no? Pero tandaan nyo, dapat yung naka-ID, kailangan natin i-rearrange. Importante yung syntax pagdating kay 3 equations 3 unknown, no? So, 1a plus 1b plus 0c is equal to 2. Negative 2a plus b plus c equal to 0. And then we have a minus 2b plus 2c equal to negative 1. So, ito yung pag-input dun kay mode 5, 3. Mode 5, 2 pala, sorry. 3 equations 3 unknown. So, we can get the values ng a, b, and c after inputting. So, 1, 1, 0, and 2 for the first row.
For the second row, negative 2, 1, 1, 0. Third row, 1, negative 2, 2, 1. So, ang value ng A natin ay 1. Value ng B ay 1 din. Value ng C ay 1 din. Wala na atang blanco, no? So, mag-insert lang ako ng isa pa. Duplicate slide. So, yung ating integral, so originally, this is 2x squared plus 1 divided by, so siguro yung naka-factor out na lang, no? X plus 2, x minus 1 squared dx. So, it can be resolved into partial fraction. So, ang value ng A ay 1 over x plus 2. Value ng B naman, also 1. We have 1 over x minus 1. And then, value ng C ay 1 din. So, x minus 1 squared. So, lahat ng ito is naka-dx. Then, pag hiwa-hiwalay natin, or hindi naman necessary, no? So, it's up to you lang kung gusto nyo. Kung gusto nyo ng rekta o di rekta, so, integral ng 1 over x plus 2, ln x plus 2. Integral ng 1 over x minus 1 ay d plus ln x minus 1. So, ito rin kung gusto nyo ng rekta. So, parang ano kasi yun eh. So, integral ng 1 over u squared du. Kung hindi ito basic integration rule, no? So, power rule lang siya. Pero ito kasi pag nag-integrate kayo yan, laging equal yan kay negative 1 over u. So, laging ganyan yung magiging sagot. So, you can check it naman. Kumbaga, ang u natin ay si x minus 1 squared. So, ang du is equals to dx lang din. So, ito, integral ng u is to negative 2 du. So, u is to negative 1 over negative 1 or negative 1 over u. So, ito rin siya. Parehas lang. So, kung ayaw nyo nang gawin yung, kumbaga, step by step, so, pwedeng irekta dito, minus 1 over x minus 1. So, pwede na siyang ganyan, no? So, originally plus siya. So, gagawin nyo lang siyang minus. And then, syempre, huwag kakalimutan, arbitrary constant. So, ito na yung ating, ang laki naman ng box natin. Answer for problem number 5. So, for problem number 6, we have integral ng x cubed minus 12x plus 4 divided by quantity ng x squared minus 3x plus 2. So, dito, ito ay proper fraction pa rin. So, huwag kayong malilito, no? Ito kasi 3 yung degree ng numerator. Pero dito sa baba, although 2 lang yung degree, so lahat ng yan kasi naka-squared pa. So, parang x squared tapos naka-squared. So, in total, kapag na-expand to, para siyang x raised to 4. So, mas malaki pa rin yung degree ng denominator. So, kailangan nating i-resolve ulit ito into partial fraction. Pero this is still in the form of a proper rational fraction. No? So, unahin natin si x squared minus 3x plus 2. So, kung i-factor out natin to, di ba, ito ay equal lang naman kay x minus 2. Kung gusto nyo unahin si 1 na lang. So, x minus 1 times x minus 2. So, pwede kayong gumamit ng kung anong gusto nyong method, no? So, pwedeng quadratic formula, pwedeng mental, pwedeng Caltech. So, yung quadratic, so mode 5. Nakakalimutan ko kasi wala akong canon dito ngayon. So, mode 5, 3. So, mode 5, 3 kapag quadratic, mode 5, 4 kapag cubic. So, etong x squared minus 3x plus 2. So, ito yung factor niya.
So, dun kasi sa denominator natin, so lahat ng ito, di ba, naka-squared pa. So, ito kasi naka-squared siya. So, kung naka-squared dyan, kumbaga, ito pwede nating i-represent x minus 1 na naka-squared tapos x minus 2 na naka-squared. Ibig sabihin, ito pwede nating i-resolve as a partial fraction na. Sige, rewrite muna natin. X cubed minus 12x plus 4 divided by x minus 1 squared x minus 2 na naka-squared din. So, kung i-resolve natin to into partial fraction, equal to kay a over yung unang, so dalawa kasing na-repeat na linear factor siya. So, mangyayari naman, a over yung unang factor plus b, yung unang factor pa rin x minus 1 pero naka-squared na. And then plus c divided by, so yung pangalawang factor x minus 2 plus b x minus 2 squared. So, laging tandaan, no? Kung ilan yung degree ng denominator, yun din yung bilang ng partial fraction niya. So, ito kasi, dalawang x squared. So, parang x squared times x squared. So, x raised to 4, technically. So, 4 yung partial fraction natin. So, 4 din yung constant na hahanapin natin. So, ito, kung i-simplify natin, may matitirang. Huwag ko nang lagyan ng equals muna. Dito ko na siya sa baba ilagay kasi medyo mahaba. So, x cubed minus 12x plus 4. So, etong lahat ng yan, i-cross multiply natin dun sa kabila. So, we have a over x minus 1 plus b, x minus 1 squared plus c, x minus 2. So, lagyan ko na nga lang din ito. Plus d, x minus 2 squared. So, lahat ng yan nakamultiply kay x minus 1 squared, x minus 2 squared. This is x cubed minus 12x plus 4 equal to a. So, matatanggal isang x minus 1 lang. So, meron pa rin matitirang x minus 1, x minus 2 squared. Para kay b naman, so dalawang x minus 1 ang matatanggal. So, merong matitirang x minus 2 squared plus, para kay c, matatanggal isang x minus 2 lang. So, dalawang x minus 1 squared times x minus 2. And then, para kay d, dalawang x minus 2 matatanggal, may matitirang x minus 1 squared. So, ito na ngayon yung ating isi-simplify. So, unahin muna natin. Sabi natin kasi hindi na pwede si method 1 kasi dalawa lang dito yung magagamit natin. So, dalawa lang kasi. So, dalawang naulit. Kaya dalawa lang yung value ng x ang pwede natin gamitin para mapag-0. So, hindi natin mahanap yung dalawang constant pa kapag method 1 ang ginamit. So, doon tayo kay method 2. So, unahin natin i-simplify si x minus 1 times x minus 2 squared. So, simplify natin lahat ng ito, no? Unahin natin si x minus 1 multiplied by x minus 2 squared. So, unahin ko na si x minus 2 squared. So, x minus 1 muna. Then, kapag in-expand natin yan, that is x squared minus 4x plus 4. So, using foil lang. And then, meron tayong distributive property of multiplication. So, x muna. So, meron tayong x cubed minus 4x squared plus 4x. Then, distribute naman si negative 1 minus negative 1x squared or just x squared. Negative 1 times negative 4x, positive 4x, and then negative 4. So, simplify natin. This is x cubed, negative 4, negative 1, negative 5, x squared, plus 8x minus 4. So, ito na ngayon yung nakamultiply kay. So, ito yung nandito, no? Ito yung sinimplify natin. And then next, b, quantity x minus 2 squared.
So, ito yung nakamultiply kay A kanina. So, pangalawa, x minus 2 squared. Tama ba? So, x minus 2 squared. So, si x minus 2 squared, syempre, that is x squared minus 4x plus 4. So, yan na yung para kay B. And then, para kay C naman, so kay C, dalawang x minus 1, isang x plus x minus 2. So, x minus 1 squared, x minus 2. So, ko lang konti para kay mamaya D. So, C, x minus 1 squared, x minus 2. So, si x minus 1 squared muna, this is x squared minus 2x plus 1 times x minus 2. So, distributive property of multiplication ulit. So, x times x squared, so x cubed minus 2x squared plus x. Distribute naman si negative 2. So, minus 2x squared plus 4x minus 2. Sorry, this is cube. So, simplify x cubed, dalawang negative 2. So, minus 4x squared, 1 plus 4 plus 5x minus 2. So, ito na ngayon yung nakamultiply kay C. And then, para kay D, so D times x minus 1 squared. Siguro dito na lang. So, yung kay D naman, x minus 1 squared. So, ibig sabihin, D times x squared minus 2x plus 1. So, lahat ng yan ipag-add natin. I think I have to insert. Ay, meron na palang naka-insert. So, copy natin. We have x cubed minus, anong ulit yun? X cubed minus 12x equal to plus 4. Minus 12x plus 4. So, equal ito kay A. Kopyahin natin yun nandito. So, x cubed 5x squared 1, 5, 8, 4. 1, 5, 8, 4. Plus, yung kay B naman, so x squared minus 4x plus 4 lang naman. X squared minus 4x plus 4 para kay C. So, 1, negative 4, 1, 4, 5, 2. X cubed 4x squared 5x minus 2. Tama ba? Check natin. 1, negative 4. 1, negative 4. Positive 5, negative 2. Tama? And then, last, plus t. So, x squared minus 2x plus 1. X squared minus 2x plus 1. So, ayan na lahat yun nandun, no? So, dito ko nilagdag si plus t kasi hindi nakasya doon. So, pagsamahin natin lahat ng may x cube, lahat ng may x squared, lahat ng x, lahat ng constant. So, dito, ang merong x cube ay si A, tapos si C. So, dito kay B and D, wala naman. So, for the coefficient ng x cube, so meron lang tayong A plus C. This is x cube. And then next, para naman kay x squared. So, merong x squared, itong si A. Pero dito kasi yung x squared, meron pang factor na negative 5. So, negative 5A dito, positive B, negative 4C, tapos positive D. So, lagyan natin lahat yon. Negative 5A, positive B, minus 4C, and then plus D. So, yan lahat yung coefficient ni x squared. And then, para naman kay x, so dito kay A, merong 8A. Kay B, merong negative 4B. Kay C, merong 5C.
And then para kay D, negative 2D. And then X. Then for the constant, so meron tayong negative 4A plus 4B minus 2C plus, so yan na lahat yun. So kumpletuhin din natin dito, meron tayong x cubed plus 0x squared plus, minus 12x plus 4. So pag equate natin lahat ng coefficient na x cubed, 1, so equal ito kay a plus c. Para naman kay x squared, so ang coefficient na x squared ay 0, so equal ito kay negative 5a plus b minus 4c plus d. Para kay x, negative 12 ang coefficient niya, equal ito kay 8a minus 4b plus 5c minus 2d. And then lastly, si constant ay 4, equal yan kay negative. So positive 4 equal ito kay negative 4a plus 4b minus, so this is 2c, but 2x naman yung nilagay. So 2c. 2c and then positive d. Tinang natin ito. Negative 4a. Negative 4a. So yan na siya. So kung i-rewrite natin ito, para lang makumpleto, so using the equation 1, 1a plus 0b, 0b plus c plus 0d is equal to 1. Second equation, negative 5a plus isang b, negative 4c, isang d, equal to 0. Third equation, 8a minus 4b plus 5c minus 2d equal to negative 12. And then last equation, negative 4a plus 4b minus 2c plus d equal to positive 4. So, eto meron tayong 4 equations for unknown. So, sa ngayon, no, isang calcu pa lang yung merong function of 4 equations for unknown. Si Canon 789 SGA lang siya. So, si Casio, sila Cars, hanggang 3 equations, 3 unknown pa lang ang merong function sa kanila. So, kapag hindi kaya nung calcu nyo ang 4 equations for unknown, kailangan nyo siyang gawin manually. So, di ba pag nag-4 equations for unknown, so yung 4 equations, kailangan nyo siyang i-reduce into 3 equations by canceling 1 unknown. So, balikan nyo paano ginagawa yun kay algebra. So, yun yung gagawin nyo dito. Pero kung palad naman kayo na meron kayong Canon 789 SGA, so pwedeng rekta na yun. So, parang yung ginagawa din natin kay 3 equations, 3 unknown. So, input nyo lang yung coefficient ng mga to. So, it's depende kung nag-canon kayo or nag-manual kayo. So, yung value ng constants natin ay so, ang A natin ay pag na-input na lahat yan kay canon, ang A natin ay negative 23, negative. B natin ay negative 7, ang C natin ay positive 24, and then ang D natin ay negative 12. So, yun na yung values ng mga constant natin. Meron pang extra. So, i-rewrite natin. So, balik tayo sa ganitong form. So, yung ating integral, so, integral ng x cubed minus 12x plus 4 over, so, nag-inom natin kanina, yung dalawang x minus 1. X minus 1 squared, x minus 2 squared dx.
So, ito ay equal lang kay integral ni. So, ang a natin, negative 23. So, negative 23 over x minus 1 minus 7 over x minus 1 squared. Lagay ko na lang dito. Sige, negative plus negative plus 24 over x minus 2 and then plus negative 12 x minus 2 squared dx. So, na-resolve na natin into partial fractions. So, integrate na natin. So, yung unang term, negative 23, integral ng 1 over x minus 1. So, ln x minus 1. Ito namang second term, negative 7, or sorry, hindi pa lang. So, naka-squared pala siya. So, pwede nyo tandaan, this pa sabi natin kanina, if you're integrating du over u squared, ito ay equal kay negative 1 over u. So, although hindi ito basic integration rule, so laging ganito kasi nangyayari, so pwede nyo gamiting pattern na lang siya. Parang ganun. So, negative 7, so nilabas natin yung constant na negative 7. So, integral ng 1 over u squared. So, negative 1 over u. So, negative 1 over x minus 1 siya. And then, plus 24 ln x minus 2. So, same with this. Labas natin si negative 12. So, integral ng 1 over u squared, negative 1 over x minus 2. And then, syempre, plus c. So, simplifying everything, negative 23 ln x minus 1. So, negative magiging positive. 7 over x minus 1 plus 24 natural logarithm x minus 2. Negative magiging positive 12 over x minus 2 and then finally plus c. So, ito yung answer natin for problem number 6. So, yun yung ating case 2 of integration by partial fraction.